Hello guys, welcome sa ating bagong video. Ikaw ba ay naghahanap ng sasakyan ngayon na bibilin? Siguro nag-stumble ka na sa tatlong klase ng sasakyan na common na makikita ngayon sa Pilipinas. Yung full electric vehicle, yung hybrid electric vehicle, at yung internal combustion engine o ICE. Yun yung regular diesel o kaya gasoline engine na sasakyan sa ngayon. So ano ba pinagkaiba ng tatlong yan? Saan ka makakatipid kapag bumili ka ng mga yan? At alin ang mas bagay sa'yo? Pag-uusapan natin yan sa video na to. So ano, ready ka na ba? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Okay, so unahin na natin ang full electric vehicles o yung mga EVs kung tinatawag. Meron tayong full video kung paano gumagana yung mga electric vehicles sa ating channel. So hanapin nyo na lang or ilalagay ko na lang yung link sa description. Pero in a nutshell, ang mga electric vehicles, hindi sila kagaya ng mga internal combustion engine na meron silang makina na piston type na may powered by either gasoline or diesel. Wala silang ganon. Meron silang electric motor na ito yung nagpapaikot sa mga gulong nila para umandar. At power dito ng mga malalaking mga battery packs. So yun yung concept ng mga electric vehicles. Kaya ang mga electric vehicles, ang advantage niyan talagang sobrang tahimik na mga yan. Halos walang tunog yan, di kagaya ng mga gasolina or diesel, lalo na maingay, di ba? Wala silang usok kasi walang combustion na nagaganap, kaya wala silang emission. Environment friendly yung mga EVs. At mababa yung kanilang mga maintenance kasi wala silang mga replaceable parts like spark plugs, wala silang oil, wala silang timing belt, and etc. Wala silang mga ganon, ano. At isa pa, dahil nga matipid, mas matipid yung kuryente kasi kaysa sa gasolina, mas mura, no, ang presyo ng kuryente kaysa sa gasolina. Pero, syempre, wala namang perpektong sasakyan. Merong mga disadvantages din yung mga EVs o yung mga electric vehicles. Unang-una, charging time. Kahit pa supercharger yung gamitin mo, medyo matagal siya compared sa magpapagas ka. Pagas ka, matagal na yung 5 minutes, full tank ka na kahit from empty pa yung tanke ng sasakyan mo. Sa EVs, mga 20 minutes yan or at pinakamabilis na yon. Minsan tumatagal pa, depende sa klase ng charging stations. Isa pang cons niya, hindi pa sobrang dami ng mga charging stations dito sa Pilipinas. Kaya minsan nagkakaroon ka ng tinatawag na range anxiety. Kasi kapag maglo-long drive ka gamit yung mga EVs, hindi mo pa sure kung merong mga charging station sa mga pupuntahan mo, lalo na kung medyo malayo yung talagang ida-drive mo sa kanya. At syempre, mas mahal ang initial price ng mga EVs compared sa mga hybrid at saka mga ICE o internal combustion engine. Next na pag-usapan natin yung mga internal combustion engines o yung ICE. Ito yung pinaka-common na klase ng sasakyan dito sa Pilipinas kasi ito yung ever since na matagal na subok and proven na technology when it comes sa mga makina. Piston type ito na kung saan nagmo-move yung mga piston up during combustion at yun yung nagpo-produce ng power with the help of gasoline or diesel. No, yun yung definition ng ICE. So, common lang yan. Halos lahat ng sasakyan pa na nakikita natin dito sa Pilipinas, ganyan pa yung design. ICE pa yung kanilang mga engine. So, ano ba yung mga advantages ng ICE? Unang-una, mas mura siya sa tatlong pag-uusapan natin. ICE ang pinakamurang klase ng kotse na mabibili mo, initial price. Pangalawa, pinakamadali siyang i-refuel kasi magpapakarga ka lang sa mga gas stations, mabilis lang, no, makakaalis ka agad. Pangatlo, proven and familiar technology. Marami ka ng mga trusted mechanics na marunong gumawa at mag-maintain ng mga ICE compared sa mga medyo bago-bago na mga EVs, At syempre, madami pang options, Yung mga hybrid kasi ngayon at saka mga EVs, hindi pa ganun karami yung options mo. Pero yung ICE, halos lahat pa ng klase ng sasakyan, merong ganong option. Pero syempre, meron din itong mga disadvantages. Yung kagaya ng sabi ko kanina, mas mahal ang presyo ng gasolina kaysa sa kuryente.
Kaya kapag ka nag-long drive ka or mas mahaba yung binyahe mo, mas matipid yung magagastos mo sa charging ng EVs kaysa sa gasolina or diesel ng mga internal combustion engine. At syempre, mas mataas din ang emission, mausok. Lalo na kapag ka medyo luma na yung ICE na sasakyan mo at diesel, talagang medyo mataas ang emissions niyan. Pangatlo na disadvantage niya, medyo marami ang maintenance niyan. Kasi yun nga, nagpapalit ka ng langis, nag-check ka ng mga belts, nagpapalit ka ng spark plugs, kung gasolina at iba pa. Napakaraming maintenance sa kailangan mong gawin sa mga ICE engine. So now, let's talk about yung pangatlo, yung Hybrid Electric Vehicles or HEV. No, kung gusto nyo mag-deep dive dito, meron tayong video na nag-explain yung iba't ibang klase ng HEV at saka paano ba sila nag-work. So basically, in a nutshell, ang mga hybrid electric vehicles, meron silang dalawang power plant. Isang electric motor at isang internal combustion engine. So depende na lang sa technology ng mga hybrid electric vehicle kung either yung electric motor lang yung nagpapaikot ng gulong at ginagawang generator lang yung ICE or both. Pwedeng yung electric motor or yung ICE, depende sa driving situation. Usually, yung mga hybrid vehicle guys, nagana yan. Pag low speed, electric motor yung gumagana. Pero kapag karektahan, mabilis na yung takbo mo sa highway, either combination or yung ICE na yung gumagana sa kanya. So ano ba yung advantages ng mga hybrid electric vehicles? Unang-una, you will try the best of both worlds. Kung gusto mo mag-EV pero may mga range anxiety ka, mag-hybrid ka kasi wala kang range anxiety doon kasi pwede ka magpa-gas sa kanya. Meron din mga plug-in hybrid na pwede silang i-charge sa mga charging station, no. Minsan may mga hybrid na hindi mo kailangan nga mag-charge kasi nga self-charging siya. Meron sila tinatawag na regenerative braking, no, may ganong technology sila. Smoother din yung kanyang drive compare sa ICE kasi minsan kapag ka low speed lang, hindi mo mararamdaman kasi nga electric motor yung gumagana. At syempre, lower emissions siya compared sa ICE kasi nga minsan electric motor yung gumagana. Pero syempre, walang perpekto. No? Meron din disadvantages yung mga hybrid. Mas mahal yung maintenance nila compared sa mga ICE. Kasi nga, dalawa yung mini-maintain mo ngayon. At possible din na masira din yung battery in the long run, kagaya ng mga EV. Kalawa, medyo mas mahirap siya ipagawa. No, kasi kailangan mo pa siya talagang dalhin sa kasa ngayon kasi wala pa masyadong gumagawa niyan outside kasa kasi medyo komplikado siya. Electric motor plus ICE, di ba? Kaya potential, medyo mas mataas yung maintenance cost niya. So, based sa mga napag-usapan natin, kung ikaw bibili ng sasakyan, ano yung bagay sa'yo? Ano yung dapat mong piliin? Well, it all comes down to kung ano ba yung lifestyle mo. Paano mo ba gagamitin yung sasakyan? Well, kung may budget ka, may access ka sa mga charging station at gusto mo yung latest and the greatest at ayaw mo yung masyadong maingay, komportable lang yung gusto mong ride, bagay sa'yo yung EV o electric vehicle. Kung ikaw naman mahilig sa long drive, pinangnenegosyo mo, gusto mo ng mahilig ka sa mga magkarga ng heavy loads, gusto mo lang ng simple, mas madaling i-maintain at subok na technology, go for ICE or internal combustion engine. Pero kung gusto mo naman ng tipid, pero ayaw mo nang nagcha-charge, medyo may range anxiety ka pa sa mga EV, parang gusto mo ma-experience yung best of both worlds, go for hybrid electric vehicle. So yun yung mga recommendations ko guys, based sa tatlong klase ng sasakyan na yan. So yun guys, yung mga gusto kong pag-usapan when it comes sa electric vehicle, hybrid electric vehicle, at internal combustion engine na vehicle. So alin yung bagay sa'yo dyan? Comment mo naman below kung ano yung natutunan mo sa video na to at kung ano yung plano mong bilhin kung bibili ka ng sasakyan. Syempre, kung nakatulong sa'yo yung video na to when it comes to buying a car, click mo naman yung like button. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!